this is our problem number 3 for the topic of shear and moment diagram for frames. Draw the shear and moment diagram for the given frame or for the given simply supported frame below. So ito yung given natin. So as you can see, pantay naman yung ating support at A and D. So wala tayong magiging problema kapag nag-moment tayo dyan, okay? Then meron tayong load na 300 Newton per meter na triangular load na perpendicular sa ating member AB. Then, meron rin tayong uniformly distributed load na 200 Newton per meter na perpendicular din sa ating member CD. Then, meron tayong dalawang point load na 4 kN na nasa member BC. Okay, then yung ating B and C is parehas na fixed connected. Okay, so solve muna natin yung mga reaction na kakailanganin natin. So, this is vertical reaction at A. Then, hindi natin alam ang direction ng horizontal reaction ng A. Okay, sige. Hulaan na lang muna natin. Assume muna natin yan. So, ito yung ating horizontal reaction at A. And this is the perpendicular reaction at support D. Tatawagan natin yun as RD. Then, bago tayo mag-solve, kailangan muna nating ma-convert or ma-resolve yung mga resultant ng ating distributed load with resultant ng ating distributed load into vertical and horizontal components. Sabihin natin ito ang overall resultant ng ating 300 Newton. So para ma-solve yan, madali lang naman yan, di ba? Area lang yan ng ating distributed load. And yung kanyang height is 300. Yung kanyang base is ito, yung ating member AB, which is what? If this is 4 meters and this is 3 meters, therefore, yung ating length ng ating member AB is 5 meters. Ganun rin to, 5 meters, okay? So, para makuha ang resultant ito, this is equivalent to 1/2 of 300 multiplied by the base. So, 750. Oops. So, 750 Newton. Okay? Then, ito naman yung ating overall resultant ng ating distributed load na 200 Newton. This is rectangle. So, base times height lang yan. Ang base niya is 5. Ang height niya is 200. So, this is equivalent to 1,000 Newton. Okay? So, ngayon, i-resolve na natin. So, meron pa pala akong isa pang natuklasan, okay, and natutunan kung paano mas madaling ma-resolve tong mga forces na perpendicular sa isang member. So, since perpendicular sila, okay, ibig sabihin 90 degrees. So, ang gagawin natin dun sa ating slope dito, ang slope kasi natin is 4, 3. Then, ang hypotenuse is 5, hindi ba? So, ang gagawin natin dito sa slope na to is i-rotate ng 90 degrees. So, kapag ni-rotate natin yan, ang mangyayari dyan, gaganyan siya, hindi ba? So, 3, 4, and 5. Tapos, yung ating force na 1,000 Newton is ito na. Okay? Which is parallel na ngayon sa 5 meters. So, yun na. Then, mareresolve na natin yung kanyang components. So, ito yung perpendicular. Ito yung vertical. Okay? Dito naman yung horizontal component ng 1,000 Newton. Okay? So, kung yun, ibig sabihin, ito yung kanyang vertical and ito yung kanyang horizontal. So, kung papansin nyo, yung vertical is parallel sa 3 meters. At yung ating horizontal is parallel na ngayon sa ating 4 meters. Okay? Pero yung iba ko namang technique dito, since yung ating 1,000 Newton is perpendicular sa 5 meters dito, kung sino perpendicular din sa ating components, yun yung kapartner niya na slope. For example, itong horizontal natin, horizontal component is perpendicular to 4 meters. So, yun yung kapartner niya. Which is pares lang din dito. Ayan, horizontal, then parallel. Noong ni-rotate natin yung ating slope. So, same lang din ng makukuhang sagot. Okay? Then, ganun rin to. I-rotate lang din natin yung slope niya, which is, ang vertical na ngayon is 3, and ang horizontal natin ngayon is 4. Then, ito yung kanyang vertical component, and ito yung kanyang horizontal component. Okay, so ito, para ma-solve to, yung mga vertical component natin, i-multiply natin yung ating force or resultant by the vertical
slope dito. Ang vertical na ngayon is 3. Then divide natin sa hypotenuse. So 450 to. 450 Newton. Then yung isa naman, yung kaparallel niya dito. So 4. Okay? So 600 Newton. Then ito naman, 1,000 para sa horizontal kasi 4 eh. So 800 to. Then ito naman, yung vertical component niya is kapartner yung 3. So 600 Newton. So bakit natin kailanganin to? Kasi isosolve natin yung AH eh. Okay? And kung napapansin nyo, ang meron lang namang horizontal forces applied sa ating frame is yung mga distributed load. So kung papansin nyo rito, sino yung mas malakas sa horizontal? Yung 800, no? So tama lang pa rin direction natin sa AH. Mas kailangan ng tulong ni 600 Newton para maging balance yung ating frame. So solve natin yung mga reaction. By summation of forces horizontal is equals to 0, masasolve natin yung AH. Ang AH is directed to the right, therefore it is positive. Yung ating 600 Newton is to the right then, so positive 600, then minus 800 is equals to 0. Therefore, ang ating AH is equivalent to positive 200 Newton. So, since positive to, tama na yung ating assumption sa direction ng AH. So, directed to the right. Okay? Okay? So, ngayon, isolve naman natin yung AV and RD. Wala tayong maging problema dito dahil pantay naman sila eh, di ba? So, ngayon, ang gawin natin, mag-moment na tayo sa A or D para masolve yung mga reaction natin dito. So, ang gawin natin, ano ba mas madali? I think mas madali dito. Ayan. Sa A na lang. So, summation of moment at A is equals to 0. Clockwise is positive. So, ang ikot ng RD is counterclockwise. So, negative RD multiplied by 3, 2, 3, 2, 3. So, 5, 5, 13. Okay? Ayan. Then, iikot yung 4 kN ng 5 na clockwise. So, 4 multiplied by 5. Then, yung isa pang 4, iikot ng 8. Ayan. Okay? Then, yung mga loadings naman natin, ito, huwag na natin gamitin yung kanyang component kasi yung 750 alone is perpendicular na sa ating member AB. So, yun na lang gamitin natin. Ang ikot ng 750 Newton sa A is clockwise. So, therefore, positive. 750. Then, ang kanyang moment arm is 1/3 of 5. Bakit naging 1/3? Kasi, ang pinagmulan ng ating distance ng ating 750 Newton sa A is sa height. Okay? And that is 1/3 from the height. So, 1/3 of 5. Okay? Yan. The next. Okay, kamusta naman to? Okay. Hindi natin pwedeng gamitin yung uniformly distributed load or yung kanyang 100 Newton kasi hindi natin alam yung perpendicular distance niya sa A. So, ang gagamitin natin ito ngayon is yung 800 and 600. So, ngayon, ang ating 1,000 Newton is nasa gitna ng CD. Ibig sabihin, yung ating 800 Newton is nasa gitna ng 4 meters. Ito. So, ito niyan is 2 meters. Okay, okay, with respect to point D. Tapos, yung ating 600 Newton is nasa gitna rin ng ating namang 3 meters. So, this is 1.5 meters. Okay, yan. So, yun yung gagamitin natin. Ang ikot ng 800 Newton sa A is counterclockwise. Ayan. Ganyan siya. Okay, ayan. So, ikot niya is counterclockwise. So, negative 800. Then, ang kanyang moment arm is 2 meters. Then, ang ikot naman ng 600 is ganyan. So, clockwise. So, positive 600 multiplied by what? 3 plus 2 plus 3, that is what? Yes, 5 plus 5 pala, no? So, 10 plus 1.5. So, 11.5. Okay, then equals to 0. Okay na ba lahat? Okay, RD, dalawang 4. Then yung 750, 800, and 600. So, okay na to. Then, masasolve na natin yung ating RD. So, negative RD multiplied by 13 plus 4 multiplied by 5 plus 4 multiplied by 8. Okay? Plus 750 multiplied by 1/3 of 5
Okay, then minus 800 multiplied by 2 meters. Then plus 600 multiplied by 11.5. Then equals to 0. Okay, 507.846. 507.846. Okay, Newton. So, tama yung ating ay positive yung nakuha natin. Ibig sabihin, tama yung assumption natin sa RD. So, upward siya. Next. I-solve naman natin yung AB. So, isa na lang naman siyang di ba? Isang vertical na lang siya. So, pwede natin gamitin yung summation of forces. Vertical is equals to 0. Upward is positive. So, positive ang AB. Positive din yung ating RD. Then, dalawang 4 kilo. Wait lang. Sorry. 4 kilonewton pala to, no? So, mali to. Okay. Mali to. Dapat to ay, 4 kilonewton. So, 4,000. So, 4,000 dapat to. Ayan. Kasi kilonewton to. Then, ito, newton eh. Okay. So, dapat ito ay 4,000. Ayan. Then, multiplied by 5. Then, plus 4,000 multiplied by 8. Ayan. Okay. So, mali to. Ayan. So, balik natin yung kanina. Okay. So, 4,000. Kasi in 1 kilonewton, there are 1,000 newton. Ayan. So, 4,503. So, 4,503.846. 4,503.846 newton. Then, upward. Okay. Newton, kilonewton, newton. So, tama lang. So, ngayon, ito niyan is 4,503. Okay, so 4,503.846. Then, minus dalawang 4,000. So, 8,000 yun. Okay? Then, minus 450. Then, minus 600. Is equals to 0. So, ito na ngayon ang AV. AV plus 4,503.846 minus 8,000 minus 450 minus 600 is equals to 0. 4,546. 4,546.154. Okay, then ito niyan is Newton. Then positive na nakuha natin. Tama yung assumption natin sa AV. It is directed upward. Yan. Okay, so kompleto na lahat yung natin, mga reactions. So pwede na tayong mag-isolate ng mga member para makuha yung kanilang mga shear end moment. So napakatagal ko na rin matagal na rin mula nung nag-try ako mag-solve ulit ng ganito mga problem. Okay. So ngayon, kung ganito yung ating AB, so pag ganito yung ating shear end moment, hindi ba? So ayan. Ito na natin drawing. So at AB. Okay, then ito yung ating load, yung ating member. Ayan. Oops. Yan. Ito yung ating AB, gawin natin kulay black since di naman na siya hinahanap. Ang AB natin is 4,546.154. Tapos yung ating AH is 200 Newton. So 200 Newton. Yan. So tanggal natin yung Newton. Then yung ating loadings is 300 Newton per meter. Yan. Triangular. So 300 Newton per meter. Then, okay, isosolve natin yung mga reaction dito. Okay, so pwede rin pa natin ilagay ito, yung kanyang Huwag natin i-drawing dito. Ang gawin na natin is pagbasihan natin to para hindi na masyadong marami yung ginagamit natin dito, loadings. Okay, so if this is A, then this is B. Tapos, ilagay natin yung mga distances. This is 3 meters. Okay. Then, ito naman yung ating 4 meters.
Ayan. Okay? Then saka natin i-solve yung reaction natin at A. At B. So, ito 4546, then ito naman is 450. Ibig sabihin yung ating B is kailangan downward kasi kailangan niya tulungan yung 450. 'Di ba? Kasi yung ating AB is 45, 46. So, by simple summation of force vertical, masosolve nyo na to, hindi ba? Okay, so, paano yun? Okay, 4546.154. Then minus 450. Okay, ang lalabas is positive. Okay, so since positive yan, mas malakas si 4546. So, ibig sabihin, kailangan ni 450 ng tulong. So, ang mangyayari doon is si 4096 is dapat directed downward. So, 4096.154. Okay? Yan. Ngayon, yung ating 200 Newton is to the right. Yung ating 600 Newton is to the right din. Ibig sabihin, yung ating BH is dapat to the left. Okay, so obvious na to. 600 Newton plus 200 Newton, so 800 na to the right. So, re-resist natin yon. Kaya dapat yung ating BH is 800 Newton to the left. Okay, so next, yung moment naman sa B. Ayan, so dito tayo hindi sure. Okay? So, try na lang natin. Ang moment at B is clockwise. So, ito yung solve natin. So, at AB, summation of moment at B is equals to 0. Clockwise is positive. So, positive ang MB. Tapos, ang ikot ng 4546 is clockwise din. So, 4546.154. Then, multiplied by 3 meters. Okay? Then, yung 200, iikot ng counterclockwise. So, negative 200 multiplied by 4 meters. Okay, then yung 300 Newton, gamitin na lang natin yung 750. Ang ikot ng 750 sa B is counterclockwise. So, negative 750 multiplied by 2/3. Okay? Kasi mag-start na siya sa vertex niya. Okay, so kaya 2/3 na. So, 2/3 of 5 meters. Meron pa ba? Okay, wala na. So, ngayon, isolve natin yung MB. Tignan natin kung ano yung tamang rotation niya. MB plus 4546.154 multiplied by 3 minus 200 multiplied by 4 minus 750 multiplied by 2/3 of 5 is equals to 0. Okay, negative siya. Okay. So, sabihin negative, mali yung ating assumption sa rotation. So, dapat siya daw ay counterclockwise. Ayan. So, kung counterclockwise siya, magiging negative to. Okay natin, negative. So, kung negative, ayan, tama na. 10,338. Kaya ayaw kong gumagamit ng, ng Newton kasi ang lalaki ng mga value. Anyway, sige, okay na rin to. Nasimulan na rin naman natin. So, ang MB natin is 10,338.462. So, ito ngayon is Newton meter. Ayan. Then, ang direction niya is counterclockwise. So, i-shade natin pero hindi naman ito mga final answer. So, pwede na to. Ayan. So, meron na tayong moment. Next. Okay, so yung next naman is yung pag-resolve natin ng mga vertical and horizontal forces natin into perpendicular and parallel forces para do sa ating beam. Para makagawa na tayo ng shear and moment diagram. Okay? So ngayon, paano natin gagawin to? Okay. Ito yung madetalye at matagal gawin. Okay? So ngayon yung ating 4546 is directed. Okay, kung ang natin ngayon is x and y axis natin is ito. Ito na x, ito naman yung ating y. Okay, so ngayon ito yung kanyang perpendicular force. Okay, samantalang naman yung ating 200 Newton, ito naman yung kanyang perpendicular force. Okay? Downward, hindi ba? Ayan. So ngayon, obvious to na ang ating 4546 is 0.154. Ang malakas is yung upward, okay? So, yun na masusunod.
Kasi hindi naman tayo kumukuha dito ng reaction. Ang kinukuha dito is kung sino yung mag-govern naman. Okay? So ngayon, kung sino mas malakas, siya yung masusunod. So ngayon, para ma-convert natin itong 4546.154, kailangan natin yung table natin na na-discuss natin sa ano? Sa, tawag rito, sa, mhm, sa ano, sa introduction ng ating shear and moment diagram for frames. So ano ba yung ating 4546? It is vertical load. And wala tayong theta. Ang gamit lang natin is slope. So ang slope natin ngayon is what? Okay, ang vertical is 4. Yan. Ang horizontal is 3. Yan. So sabihin natin dito yung 4, ito yung 3. Yan. Then this is 5. Then if this is cosine theta, para sa perpendicular component, ibig sabihin ang ating cosine theta is equivalent to 3 over 5. Yan. Tapos yung ating sin theta ngayon is equivalent to 4 over 5. So ibig sabihin yung ating 4546 is 4546.40, ilan yan? 154 pala. 154 then multiplied by what? By cosine theta para sa perpendicular component, no? So cosine theta 3 over 5. So 3 over 5. And so 2727.692. Okay? Actually, pwede na pa natin isunod pala, no? Isama na rin natin itong horizontal. Ayan. Okay, so dito, yung ating horizontal is downward, so magiging negative. So ngayon, ano yung perpendicular component ng ating horizontal force? Sine naman. Okay? So ilan yun? 200, then multiplied by sine theta. Ang ating sine theta is 4 over 5. Okay, so 2567. So yung ating overall force dito, gawin natin kulay red. Yan, ito yung ating overall force, yung nag-govern. 2567. So 2567.692. 692. Okay, yan na siya. Then yung parallel force. Gawin natin yung parallel force sa screen, okay? So ito, yung direction ng ating 4546 kasi upward to the right yan eh. Then yung ating 200 is downward to the right. So pareha sila ng direction. So mag-a-add lang yan. Okay? So ngayon, ano yung ating parallel force or component para sa vertical? P sin theta. Okay? So ito yung P natin. Then sin theta. So 4. Okay? Yan. 4 over 5. Then yung 200 plus na yan kasi pareha sila ng direction. Okay? Ano naman ang parallel component ng horizontal point load? Cosine. So, ito niyan is 3 over 5. So, 3756. Okay, so kulay green. So, nag-govern. Parehas naman sila na to the right. Okay, so ito yung ating parallel component. So, 3756. So, 3756.923. 923. Ayan. So, try naman natin to. Yung 800 Newton at 4096. So, 800 Newton is ito, upward. Okay, then itong 4096 is downward. So, obvious na to na ang mag-govern is itong downward, no? So, try muna natin. So, positive 800, no? Positive 800, that is horizontal component. So, ang horizontal component, okay, ito. Horizontal point load pala. At ang perpendicular component niya is sin theta. So, 4 over 5. Then, downward yun, no? So, 4096.154. Okay, so 4096.154. Then, vertical load. So, ang perpendicular component niya is cosine. That is 3 over 5. So, negative. So, tama tayo. Ibig sabihin, ang ating direction para sa, perpendicular force nitong mga to is downward. So, negative. So, 1817. So, 1817 point... Teka, parang madoble to. Yan, teka lang. Ilayo natin siya ng konti. Yan. 1817.692 rin. Para sa ng 692, no? Next, yung horizontal component. Horizontal component tuloy.
Ang parallel component, yung ating 4096 is to the left. Yan. At yung ating 800 Newton is to the left din. So, pare sila ng direction. So, obvious na to. Ang ating horizontal component dito is paganyan. Okay? So, 800 Newton, gamitin negative kasi to the left. Then, ang kanyang parallel component para sa horizontal is cosine. So, ang cosine is 3/5. Then, 4096 to the left din, kaya minus. Then, ang parallel component ng ating vertical point load is sine. Then, that is 4/5. So, 3756. So, negative, ibig sabihin to the left. So, negative 3756.923. 923. So, kagaya ng ginagawa natin, check natin kung equilibrium sila. So, in horizontal, equilibrium, 3756.923, 3756.923. In ano ba? In perpendicular. So, try natin. So, try natin 2567.692. Positive, no? Then, minus 1817.692. Then, yung resultant ng 300 Newton per meter, 750. So, negative kasi downward. So, dapat 0. Ayan. So, 0 na siya. So, tama yung ating pag-resolve ng mga components. Okay? Then, gawin na natin yung kanyang shear and moment diagram. Okay, ito yung talaga matagal na na discussion sa sa shear and moment diagram for frames. Okay, so malakas yun, no? Ibig sabihin, okay. Yan. So ito, 25. Yan. So 2567.692. Yan. So 2567.692 minus 1/2 of 300 multiplied by 5. So lalabas is positive 1817.692. Then positive 1817.692 minus 1817.692. So 0. Okay? Ayan. Then paano na yung natin? Curve. Kasi ito ay first degree, no? So gagamitan natin siya ng DD. Ayan. So yung ating DD, ni-rotate ko na rin with respect sa ating sa ating member. So ngayon ito yung ating DI, ayan. Then positive, negative, negative, positive. So ano yung type ng ating load? Downward. So ibig sabihin negative. So dito tayo magbabase. Tapos yung ating load is what? 300 to 0. So ibig sabihin decreasing. So negative, decreasing. So ito yung ating curve. Paganyan. Oops. Yan. Kasi downward. Okay. Sorry. Negative. Okay. Negative. Then 300 to 0. Tama. Decreasing. So ganito nga siya. Okay. Yan siya. So ito yung ating shear diagram. Yan. Then yung moment diagram naman. Okay. So counterclockwise, so maging positive yun. Yan. Okay, so 0 dito yung ating moment. Then add natin tong area nito. So hatiin natin sa dalawa. Okay. So itong area na to, i-shade natin. Yan. Ito kasi, ang area na to is 2/3, di ba? Ng spandrel. Ayan. So ito naman, 1/3 of spandrel, no? Yan. So, ito na lang 1/3 ang gamitin natin. Then, yung rectangular load. Ay, rectangular shear. Yan. So, ilan yun? Okay, ang rectangle natin is 1817, no? Wait lang. Kunin mo natin yung height nitong ating spandrel. Ito. Okay? So, ilan to? 2567.692 minus 1817.692. So, ilan siya? 750. 750 ang height. Okay? So, okay, ang area natin ngayon is 1817.692 para do sa rectangle times 5, yung ating base. Ito.
Then plus 1/3 of, one-third of the spandrel, that is, ang height niya is 750. Then ang base niya is 5. Okay, 338.46. Yun ang ating moment. So positive yan. Kasi nasa positive side tayo ng shear. So positive. So 10,338.46. Ayan. So ngayon, ano yung ating moment at B? Counterclockwise na 10,338.462. So positive minus 10,338.462, 0. So ngayon, ano naman yung ating diagram or yung curvature? This is what? Positive. Then nag-start tayo sa 2567 papunta sa 1817. So this is positive decreasing ito. So positive decreasing. So ganito yung ating curve. Yan. Okay? So ito na yung ating moment, shear and moment diagram for member AB pa lang. Okay? Marami pa tayong lalakbayin. Okay? Ayan. Okay, so punta naman tayo sa ating BC. Okay, ito madali lang kasi naka-horizontal na yung ating member BC. Okay? So, at BC, drawing muna natin. Ayan. Then ito yung ating loadings. Okay, tig ano yan huwag niyong kalimutan. Tig ano yan? 4,000. Okay, tig 4,000 Newton. Okay? Then yung mga distances natin, 2, 3, okay, 2, 3, 2. Yan. Then this is our point B. This is our point C. Then yung mga reaction natin dito. Ano ba yung ating B? Gawin natin kulay blue para sa mga internal reactions. Ang B natin is ano yan? Okay, so 800 Newton, no? Na to the right, to the left. So magiging to the right na ngayon to. Na 800 Newton. Yan. Then yung kanyang tawag ito. Okay, this is downward, no? So 4096, so magiging upward na ngayon. So 4096.154. Okay, so isolve naman natin yung reaction natin. Yes, meron pa pala tayong moment. Ang moment natin dito is counterclockwise. So ngayon magiging clockwise naman dito. Ang ating moment is 10,338. 10,338.46. Yan. So, hindi na kasya. Okay. Wait lang. Usog natin. Yan. Yan. So, 10,338.46. So, isolve na natin ngayon yung mga reaction natin sa C. Okay? So, dito, obvious na kailangan ng tulong ni 4096 kasi ito, 8,000, no? So, 4096.154 minus 8,000. So, ang nag-govern dito is yung 8,000. So, kailangan ng tulong ni 4096. Bakit? Kasi reaction ng sinusolve natin dito. Okay? Kaya kailangan natin i-resist yung sobrang forces. Kaya ito yung i-resist natin yung negative. So, kailangan upward CB. Ito. Okay? So, 3903.846. Then, ito yung horizontal natin. Obvious na yan. 800 Newton agad yan. Kasi wala naman tayong kahit anong andito. Horizontal forces, hindi ba? So, ngayon, okay, hindi ako sure kung ano yung magiging rotation natin sa C. So, try natin maging clockwise na lang. Ayan. Clockwise ang MC. So, dito natin i-solve. At BC, summation of moment at C is equals to 0. Clockwise is positive. So, clockwise ang MC, yun yung in-assume natin. Then, clockwise din yung MB. 10,338.46. Wait lang, tama ba? 10,338. Okay, so tama. Then, yung ating 4096, iikot ng clockwise. 154 multiplied by, okay, so 2, 3, okay, so 7. Okay. Yan. So, ano pa? Okay, yung yung 4,000. So, negative 4,000 multiplied by 5. Yung isa pang 4,000 multiplied by 2. Then, equals to 0. So, try natin kung anong nakuha natin MC rito. So, MC plus 10,338.46 plus 4096.154 multiplied by 7 minus 4,000 multiplied by 5.
Then minus 4,000 multiplied by 2. Then equals to 0. Okay, so negative. Dito ako lagi mali eh. Okay. Nahirapan ako kumuha talaga ng tamang direction dito. Ay, rotation. Anyway, okay lang. Yan, tinatama naman natin. Okay. So ito ngayon is negative kasi counterclockwise, no? Ayan. So counterclockwise, so magiging negative. Ayan. So 11,011.538. 11,011.538. So this is Newton meter. So i-shade natin. Ayan. Ayan, so okay na yan. Kasi yung ating mga forces is perpendicular naman na at parallel sa ating member BC. So pwede na tayong mag-shear and moment diagram dito. Ayan. So ito medyo madali pa. So 40, 96 ito. 154. Then dito rin 96.154 minus 4,000. Okay, that is obvious, no? 96. 96.154. Wait lang. Ito na lang. Yan, 96.154. Then dito rin 96.154, hindi ba? It's a point na to. Then minus 4,000. So 96.154 minus 4,000. So 3903. So negative. So negative 3903.846. Yan. Then positive 3903.96. So 0. Okay? Then lahat naman sila point load. So ibig sabihin 0 degree yung ating magiging shear diagram. Yan. So ibig sabihin kung 0 degree yung ating shear diagram, madali na lang din yung moment kasi first degree lang. Okay? Medyo mahirap lang ng konti yung ating AB. Okay, so next moment. Yan. So moment natin dito is positive, no? So positive 10,338.46. Then plus area. Wait lang, natin. Lagyan natin ng mga guhit. So, plus area. So, 10,338.46 plus area na 4096.154 multiplied by 2 meters. So, 18,530. Oops. Yan. So, 18,530. Okay, 0.768. 768. Then, plus ito pa. Plus 96.154 multiplied by 3. So, tataas pa. 18,819. Yan. 18,819.23. Okay, then minus ito, yung 3903 point, ilan yun? 846, no? 846 multiplied by, multiplied by 2. So, 11,011. Ito siya. 11,011.538. So, positive to. Wait lang, baliktad. 538. Then, positive to, minus yung MC. Ang MC natin is 10,011.538. Okay, so, counterclockwise, hindi ba? So, magma-minus yun. So, magiging 0. Okay, then lahat sila, first degree. Okay, yes, ang dali lang ng BC. Medyo maghihirap tayo ng konti ulit sa CD kasi distributed load na naman. Okay? Ayan. Ayan. So, meron na tayong moment at or shear and moment diagram at BC. Ayan. So, tuloy naman tayo sa CD. Dito na lang. So, at CD, dito na lang ating member. Ayan. Okay. Oops. Oops, ang pangit. Ayan, okay. So, C. Then, D. Yun yung ating distributed load. Okay. Ayan.
So, this is 200 Newton. So, gamitin na lang natin to. Ayan. Copy natin to. Ayan. Okay. So, ano na ba? Okay, C. Ang C natin dito is upward. So, magiging downward. Ayan. This is 3903.846. Ayan. Then, okay, horizontal na to the left, magiging namang to the right. So, ito yung ating 800 Newton. Ayan. So, ano ba? Okay, yung D. Meron tayong reaction dyan, di ba? Ang D natin is 4503. Ayan. Reaction natin, gawin natin black na lang. Ayan. 4, ano to? 4503846. 4503.846. Ayan. Wait lang ha. Medyo dumidikit na tayo dito eh. Ayan. Okay, then yung ating moment dito is counterclockwise. So magiging clockwise na siya ngayon dito. Ayan. So yung ating moment is 11.538. So ngayon, i-try natin kung tayo equilibrium dito, no? Okay, so ito 4503.846. Then minus 3903.846. Then yung ating vertical component ng ating 200 Newton per meter is 600 na downward. So negative 600. Okay, sana mag-0. Okay, 0. Okay. Ayan, so 0 siya. So okay tayo sa vertical. Horizontal naman. Okay, ang horizontal natin dito is 800. Ayan, obvious no. 800 to na to the left. Ito naman 800 to the right. So 0 na yon. Okay. So moment. Okay, so try naman natin. Sa C. Positive yan. Okay, kasi clockwise. 0.538. Then, ang ikot ng ating yung 1,000 Newton na lang gagamitin natin. Ang ikot ng 1,000 Newton is clockwise. So, plus 1,000 multiplied by what? Kalahati ng 5. So, that is 2.5. Then, minus 4503.846. Then, multiplied by what? Multiplied by 3. Pag ito, hindi edi mali tayo. Ayan, 0 rin. Okay. Nag-0 rin yung ating moment. Yay! Okay. Ayan, so ito first time ko lang kasi i-solve to. Ayan, at least nag-0 naman siya. Ibig sabihin tumatama lahat ng solution natin. Ito yung tawag rito. Ito yung checking ng ating solution sa pagkuha ng shear and moment diagram for frames. Kung mag-0 yung ating vertical forces, okay, and horizontal forces, and of course, pati yung moment effect. Dapat mag-0 kasi nga equilibrium. So yan, nag-okay naman tayo. Wala tayong magiging problema rito. Ang gagawin na lang natin is, i-convert natin yung ating mga loadings into vertical component, perpendicular component, and horizontal component. So yung ating 800 Newton is magiging upward. Yung ating 3906 is magiging downward. Ayan. So ngayon, obvious na downward ang ito. Downward ang direction. Yan, kasi yung 3903 oh. Anyway, so 3903.846. Vertical component yan, hindi ba? Yes, vertical component, vertical point load. So, ang perpendicular component is cosine theta. Ang cosine theta is 3 over 5. So, 3 over 5. Then, horizontal component, 800 Newton, no? So, plus. Sorry, this is negative, ayan. Then, plus 800 multiplied by what? Horizontal point load sa perpendicular component is sine theta. So, 4 over 5. Yan. So, anong lumabas? Negative talaga yan. Okay? So, since negative, ang nag-govern is yung 3903. Kaya downward. Ayan. Again, wala tayong sinusolve ito ng reaction. Ang hinahanap natin dito is sino ang mag-govern sa forces natin sa perpendicular component. Yung 800 ba or 3903? Ayun, yun ang tanong doon. At ang nag-govern nga raw is downward. Kaya 1702. So 1702.308. Yan. Then yung kanyang horizontal component, yung kanyang parallel component. Baba natin na. Yan, yung parallel component natin. Okay, yung ating 800 Newton is directed pa ganito okay?
Wait lang. Tanggalin na rin natin to dito. Siya ilagay. Yan. So, ito yung parallel component ng ating 800 Newton to the right. Ganun din yung ating 3903 to the right din. Ayan. Kaya yung ating parallel component, ang kanyang resultant is ito. To the right din. So, magiging positive to the right. 3903.846. Try natin dito. Okay, horizontal. Horizontal ba yun? Hindi, vertical. Vertical point load to parallel component. So, sin theta. Ang sin theta natin is 4. Okay, then 800 Newton. Yan. Horizontal point load to parallel component cosine theta. Ang cosine theta is 3/5. So, 3603. So, 3603.077. So, 3603. Tama ba? 3603.077. Ayan. Okay, so yung ano naman, 4503. Wala tayong maging problema rito kasi ano naman isa na lang naman siyang force. Di katulad nito, di ba? So, yung ating 4503 in terms of perpendicular component is ito, upward. Ayan. Then, yung kanyang horizontal component is to the left. Ayan. So, sir, nalilito po kami dito kung bakit po siya naging upward, paano po siya nagiging downward. Kasi, ganito lang yan. Di ba ito yung 800 Newton? Dapat kasi medyo, ano na rin kayo, praktisado kayo sa rotation ng mga axis. Itong 800 Newton, ito naman yung 3903.846. So, ang gagawin lang natin dyan, i-rotate natin sila. Okay, itong ating member, gagawin natin siyang horizontal. Gawin natin yan, Ayan, gawin siyang horizontal. So, ngayon, dyan mo naman nalaman kung ano yung direction ng mga to. Yung ating 800 Newton is what? Upward, hindi ba? Ayan, upward to the what? To the right. Yung ating 3903 is downward to the right. Ayan, then kung ibabalik natin, same lang. Ayan, Ayan siya. Okay, yung ating 800 is upward. Yung ating 3903 is downward. Yung ating 800 dito sa is to the right. Ito rin yung ating 3903 is to the right din. Okay, so ganun lang siya. Right? So now, yung ating 4503, ano yan? Vertical point load. So 4503.846 multiplied by what? Okay, cosine theta para sa perpendicular. So 3/5. So, ito ngayon is 2702. So, 2702.308. Yan. Then, yung kanyang horizontal, parallel component is 4/5. So, 3603. So, 3603.077. So, tama lang, pares na pares. Equilibrium sila, hindi ba? Then yung vertical forces 2703.308 minus 1000, then minus 1702.308. So 0 yan, naging 1. Wait lang, sorry, ito pala. 2702 pala. 2702. Yan, so 0, di ba? Ayan, so pwede na tayong drawing ng shear and moment diagram. Ayan, so mahaba-habang discussion din, di ba? Okay. Okay, so ito. Okay, magne-negative to. Medyo nahihirapan lang ako mag-drawing. Wait lang. Ayan. Okay, so positive. Baba natin. So, sorry pala, negative pala ito. Okay, negative. Lang So, negative pala lahat sila. Ayan. So, negative 1702.308 minus 1000, that is 2. Okay, so negative 2702.308 plus 2702.308, 0. Then 0 degree to what? To first degree. Ayan, first degree yan, hindi lang mukha. Okay, ayan, so first degree. Okay? Yan.
So ngayon, moment naman. So ito positive to eh. Okay. So ito na yan. Okay, so positive to. Ano ba to? Yan siya. So positive 11,011.538. Then minus this area kasi nasa negative side of the beam. So 11,011.538 minus the area, that is trapezoid. So 1/2 of dalawang height. Ano yung height natin? 2702.308 plus. Okay, so 1702.308. Okay, then multiplied by base. Ang base natin is 5. Yan, no? So, ano yan? 0 na yan. Yan, no? So, negative 0.000. So, 0 na yan. Okay, then first degree to second degree. So, paano yung curvature natin? Oops. Yan. So, DD. So, nirotate din natin siya. Okay, nirotate natin siya with respect to our member. So, positive, negative, negative, positive. So, ano to? Negative. Okay? So, dito tayo. Nag-start tayo sa 1702. Then, natapos tayo sa 2702. So, increasing. So, negative, increasing. Ayan. Okay? So, pag ganito yung ating curve. Pag ganyan siya. Oops. Ayan. Okay? Ayan na. So, tapos na natin yung ating shear and moment diagram per members. Ngayon naman, i-drawing na natin yung sa lahat ng members. So, drawing natin para sa shear. Yan. And ito naman para sa moment diagram. So ito, required to para at least makita ninyo kung ano nga ba magiging behavior. Yes pala, meron pang kulang yung elastic curve. Dapat mapakita natin yung elastic curve niya para ma-realize natin kung paano siya magbe-bend. Okay, tapos wala na siyang space. Ayan na lang. Ito na lang. Yan. So ito naman para sa elastic curve. Okay? So ngayon para sa shear sa member ano? Okay, so ganun yung shear niyan eh. Okay. So pag ganito. Ayan. Okay. Oops. Oops. Dapat ano yan? Mas pataas to. Ayan. And para sa akin, dapat ang inyong pag-shade ng shear and moment diagram is kagaya nito. Okay, dapat yung mga lines nyo is perpendicular to sa ating member para mas malinis tignan. Then, sa member, BC. Okay, so ganyan siya. Then, liliit. Gaganto. Then, baba. Then, gaganyan siya. Okay. Next naman is sa CD. Okay, so negative. So dito yung negative, di ba? Then gagawin niya siya. Yan. Okay? So ito yung ating shear diagram. Next, moment diagram naman. Okay, so positive. Positive, moment. Yan. Yan. Okay, then sa BC, okay, positive din. So, masyado na lang to. Dito na lang. Yan. So, positive. Then, pataas. Then, pataas. Then, ano mangyari? Pababa. Yan. Okay,
Okay, so ito yung ating, ang dali lang pala ng moment diagram, ano, ng BC. First degree lang kasi. Okay. Ayan. Okay, next, yung ating CD. Okay, yung CD naman is positive din. Nasa taas din. So, lahat sila positive, no? Yan. Okay, positive lahat sila. So, yung sabihin, nakasmile lahat ng bending natin, lahat ng member. Okay, ayan. Sa elastic curve naman, gamitin natin to, yung ating red. So, kung positive yan, ibig sabihin, naka ano siya, smile, okay? So, nakasmile to. Ayan, positive bending, ayan. Then ito, positive bending din. Nakasmile siya. Ayan. Then ito, positive bending din, nakasmile siya. Ganyan lang kasimple yung ating elastic curve. Bakit? Kasi kung makita nyo rin naman sa ating loadings to, ayan, ang mangyayari kasi dito, copy nga natin. Dito na lang natin to. Yan. So kung makikita nyo rin kasi dito, magiging positive talaga siya kasi yung rotation ng 300 Newton para sa AB is ganyan, hindi ba? Kaya tama lang to. Ibebend niya ng paganyan. Then yung ating BA naman is pag ganito yung moment effect niya. Ito yung bending. Kaya ibebend niya ng ganito yung ating tawag rito, yung ating member, hindi ba? Dito rin, yung 4 kN is pag ganyan, ito naman pag ganito. So tama lang, ayan no. Ayan. Ganito, pag ganito, then pag ganito. Okay. Yan siya. So tama lang ating elastic curve. Ayan, so ang haba ng discussion dito ngayon sa shear and moment diagram. Anyway, ayan, ito yung ating problem number 3 for shear and moment diagram for frame. So wag niyo lang kakalimutan na gamitin yung ating yung ating table na dinerive natin sa discussion sa introduction. Ayan. Okay, so ito lang naman yun kasi simple lang naman siya. Basta wag niyo lang kakalimutan yung pag-assign ninyo doon sa ating slope, kung sino yung cosine and kung sino yung sine. And lagi nyo alalahanin na itong equation na to, yung ating theta na ginamit is with respect to horizontal. Kaya dapat, yung theta ninyo para sa slope is dapat with respect to horizontal din. Huwag kayong gagamit ng angle with respect to vertical. Pwede rin, kaso kailangan nyo pang i-equate ulit or i-derive yung ating equations. Dapat with respect to ano na yun, vertical. Eh kaso, lahat nga ng ginawa ko is with respect to horizontal yung ating angle. Okay? So, huwag nyo kakalimutan yun. Okay? Ayan. So, this is our problem number 3 for shear and moment diagram for frames. Okay? So, thank you for watching. Bye!